Makakasama naman natin via Zoom si Josel de Guzman, co-founder ng Scamwatch Pilipinas. Magandang hapon sa'yo, Josel. Magandang hapon, Lord. Magandang hapon, Denise. Salamat sa pag-imbita. Salamat. At salamat din sa pagdalo kahapon sa launch namin. Josel, umpisahan na natin. No? Ano nga ba ang tinatawag na love scam? Ano yung mga pumapasok under it at yung mga insidente na related to that? Okay, para maintindihan natin, kasi akala ng iba, love scam lang, gumagawa lang kayo ng gimmick para mag-promote. Actually, hindi. Sinimulan namin ito nung Disyembre, yung mga kampanya namin. So, nung Disyembre, nilabas namin yung 12 Scams of Christmas. So, ngayong Valentine's, nilabas namin yung mga 8 profiles ng love scam na dapat iwasan. Kasi kung titingnan nyo, yung mga Pilipino kasi, kaya namin ginawa yung Scamwatch Pilipinas movement. Wala tayong cyber hygiene, wala tayong digital literacy, hindi tayo tinuruang mag-ingat sa labas ay sa online, katulad ng pag-iingat natin sa labas. Kaya maraming nabibiktima on the scam. Ang problema, yung education campaign na ginagawa ng gobyerno, ng mga iba't ibang kumpanya, ng private sector, masyadong malalalim. Halimbawa, what is phishing? Gumagamit pa rin sila ng cybersecurity terms. So ngayon, ang ginawa namin, para maintindihan nila, palitan natin yung attitude, pero kailangan makasabay sila doon sa usong nangyayaring scam. So kaya ngayong Pebrero, love scam ang tinakel natin, kasi ang problema rito, yung mga Pilipino hindi nagre-report. Yung ni-report kanina na 15,000, mababa yun. Hindi natin alam yung total number ng mga nabibiktima kasi nahihiya. Paano pa kung biktima ka ng love scam? Correct. Lalo kang hindi magre-report. Correct. So ngayon, itong Unmatched PH natin, in-identify natin yung mga red flags, pin-profile natin yung mga dapat iwasan na tao sa online dating apps. At the same time, nag-introduce kami ng isang attitude na dapat gawin para makaiwas dito. So, yung attitude na sinimulan namin, ito yung tinatawag namin contra-scam attitude. Kasi ang dami-daming scam, hindi mo lahat yan maaalala. Pero yung common areas, yung mga Pilipino kasi masyadong passionate pagdating sa online. Passionate sila sa social media, naging social media capital of the world tayo. Pati yung politika natin, napaka-passionate. Ganon din sila. Ang problema, masyado silang mabilis magtiwala. Kaya yung mga attitude na to, ito yung tinatawag namin contra-scam, meron tayong 4 core. So ano itong 4 na to? Ito yung magdamot. Kasi karamihan ng mga scammers ang hinihingi sa'yo ay personal information. Ipagdamot po natin yung personal information, huwag tayo mag-share ng pangalan, numbers, birthday, at email address. Yung number, yan yung access sa e-wallet mo. Yung email, yan yung access sa online banking mo. Huwag din tayo mamigay ng pera. Yung kakwentuhan natin kasama sa industriya, sa media industry, kinikwento niya kahapon na love scam siya. Meron siyang nakamatch, taga Tarlac. Gusto nilang magkita, humingi ng pamasahe, 500 pesos. Binigyan niya. Sabi niya, baka may pang merienda, malayo yung biyahe, binigyan niya ng 200. After 3 hours, hindi pa nag-update, sabi niya na wala daw yung binigay, so humihingi pa ulit. So yun, ang bilis mamigay ng pera. So yung unang-una magdamot. Yung pangalawa, ito yung magduda. Hindi ba, kung sa personal na buhay, sa real life na offline, lagi tayong nagdududa pag may lumapit sa atin, pagdududahan mo, anong kailangan mo. Di ba? Dapat ganun din tayo online. Huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga offers. Ganun din sa love scam, di ba? Pag too good to be true na at masyadong gwapo at minatch ka, hindi ibig sabihin ang ganda-ganda o ang gwapo-gwapo mo, di ba? O so magdududa ka rin, hindi ka special. Grabe si Josel. Diba? Parang dapat ganun yung mindset. Ganun yung mindset dapat. So dapat magduda. Okay. Tapos yung pangalawa, yung mang-snub. So bakit mo kailangang mang-snub? Kasi, again, ito rin, pag digital kasi, akala natin yung mundo natin maliit. Parang kakilala mo lahat. So kapag may nag-email sa'yo, dito na pumapasok yung mga phishing scam. Tinatakot ka, isasara ko yung bank account mo. Di ba? Ganun. So kailangan mang-snub ka. Ganun din kapag may humihingi sa'yo ng pera. Kapag wala ka namang kailangan sa institusyon, sa tao, isnabin mo. Yung pang-apat na core, ito yung magsumbong.
Isang taon na po yung 1326 natin. High-tech po yung 1326 natin. Ang kailangan lang, tumawag kayo pag biktima kayo ng anumang klaseng scam, online scam, within 24 hours. Kasi high-tech po yung CICC at DICT. Ang dami na po na-raid, mga Pogo-like operation, base po kasi ang dami nagre-report. Pag marami nagre-report, nakikita nila, iisang number. So, nalolocate nila. So, katulad yung nung Agosto, yung mga Pogo, na Pogo type, 600 yung nahuli doon. Hindi lahat nakulong. Ay, hindi lahat nadala sa bilangguan kasi masyadong marami. 400 ang Pinoy, 200 ang dayuhan. Di ba? Ano yung na-recover doon? 25,000 na SIM cards. Sa 25,000 na SIM cards, may mga e-wallet yon. Nag-average yung laman ng 50,000 to 100,000. Do the math, i-multiply mo, nasa billion yon. So, kailangan magsumbong. Hindi po kasi nagsusumbong eh. At saka, 6 na buwan na po kami nagpo-promote ng 1326. Yung tanong pa po sa Facebook namin, yan na po, report online scam, call 1326. Tinagalog na namin, i-report ang online scam, tumawag sa 1326. Ang tanong pa po ng mga kababayan natin is, paano po mag-report, saan po magre-report, di ba? So, kaya kailangan lang po ay patuloy yung education. So, yung pinakahuli naming inintroduce na attitude kahapon, ito yung magsikap. Anong ibig sabihin ng magsikap? Due diligence. Applicable to hindi lang sa love scam. Pag may nakamatch ka sa dating app, na ikwento lang sa akin, meron daw tinatawag na verification symbol. So, i-check nyo kung verified po yung account. Kung sa Tinder man yan, or kung sa Bumble man yan, o kung ano pa yung mga app na... Nakwento lang sa'yo, Josel, ha? Ha? Nakwento lang sa'yo? Oo. Sige, tuloy. Tapos, yung pangalawa, alamin nyo kaagad yung full name. Pag nakuha nyo na yung full name, i-google nyo, mag-due diligence tayo, i-check nyo yung mga Facebook, i-check nyo yung social media accounts nila, yung LinkedIn, di ba? Kasi pag walang digital thumbprint yan, kapag wala yan, hindi mo ma-search, okay lang yun sa una, di ba? Pero magtataka ka na. Kasi meaning, may tinatago, di ba? So, kailangan, 80 million yung Pilipinong nasa Facebook. Okay, 60% na ng population ng buong mundo may social media. So, pag sinabi niyang wala kang Facebook, bakit? Or baka naka-private. So, okay lang naman na hingin mo. Diba, hingin mo. So, yun yung pangalawa. Yung pangapat, yung may mga litrato kasi sa dating app, pwede mong i-reverse image search yun. Screenshot mo, o kaya i-save mo, and then ipasok mo sa Google Image. Diba? Kasi yung iniiwasan natin, bakit natin kailangan gawin to, hindi, magkaiba kasi sa love scam or sa dating, yung totoong tao na lolokohin ka, versus yung hindi totoong tao. Ba? Kasi baka hindi totoo yan. Baka yung nahuli kasi sa Iloilo ng CICC, meron sila doon background, tapos ang daming damit. So, ang ginagawa nila, pinapalitan yung muka. So, akala mo iba-ibang tao, pero isang tao lang nagpapalit lang. Parang sa damit, PCSO, yung mga picture nila, yung mga nananalo pala, no? Pinapalitan. Oo. Pero, okay. Sorry. Iba yun. Josel, okay. In-outline mo yung mga katangian na kailangan natin i-adapt, no? Pero ano ba so far yung pinakaginagamit na online platform sa mga ganito? At ano ba yung typical sabihin natin yung ng profile ng mga nabibiktima base sa mga nire-report po sa inyo? Okay. Doon sa tinatawag na yung military, yung sa servicemen, ang dami pong nabibiktima rito ng kababayan natin. Ito po yung mga middle age, hiwalay sa asawa, namatayan ng asawa, malalaki na yung mga anak. Meaning nagtatrabaho na, wala na sa poder nila. So ito po yung mga binibiktima ng mga usually foreigners. O dahil long distance yung relationship, magkakaroon sila ng online relationship, hindi ba? And then after noon, unti-unti magkakapalagayan na ng loob hanggat sa darating, I'm assigned here, you need to send me money, I'll give it back when we see each other. Tapos wala na. May i-ghost na. Yun yung una. Yung mga pangalawa naman, ito naman yung mga lalaki na single, na siguro hindi pa nagkaka-girlfriend at 30 years old na sila, at itatry yung dating app. Tapos ang bibiktima sa kanila, ito naman yung mga escort. So akala nila totoo, hindi ba? And then eventually pag nagkita sila, magpapabayad. So, tapos meron namang iba, yung mga, ganun din sa mga single women
na pine-pressure ng mga pamilya na mag-asawa na. Yan ito yung kasi. mga 30s hanggang 40s. So ito rin yung mga usually nabibiktima. Ito naman yung mga sa sad boy, sad girl. para lang para lang masabi na may dinedate na ako o may boyfriend na ako. So kung sino-sino na lang. So i-check din po natin. Kailangan wala pa rin tatalo doon sa doon sa ligaw. Dito ngayon kasi ang bibilis So nagkakaligawan na, hindi pa kayo nag-meet. Hindi ba? Pag nag-meet na, yun na. Dapat kahit na magkita kayo, idaan nyo pa rin sa tamang yung traditional way na procedure para hindi kayo maloko. Kasi hindi na namin tinatouch pag naging sila na. Di ba? Tinatouch namin ngayon is kung totoo ba yung ka-chat mo, kung totoong tao ba siya or hindi ka lolokohin. At the end of the day, Lord, ang pinaka-red flag dito, pag hiningan ka na ng pera no? Whether it's utang or kahit na 100, 200 lang, yun yung pinaka-red flag. At kapag sobrang ganda or sobrang gwapo ng profile pic, ika nga ni Josel, hindi ka special. Paano kung naman pala, Lord? Paano kung pogi at maganda lang talaga yung scammer? Maganda yung jeans. Sige, go. Josel, parang loto yun tanong ko lang, kasi diba sabi mo nga, isa dun sa mga clear signs if ever is pag may pag nanghingi na, kumbaga, diretsahan, nanghingi na sa'yo ng pera. With the reports that you've gotten in the past, usually ano yung timeline? From the start pa lang ba? Ilang araw pa lang nanghihingi na? O are there scammers playing the long game? Okay. Merong long game, merong tinatawag na slow burn. Yun yung nakakatakot kasi ang ginagawa nung sa slow burn, hindi lang talaga yari yung hindi lang butas ang puso mo, butas din ang bulsa mo. So, dito talaga, yung mga professional, it's magchat-chat kayo araw-araw, biglang mawawala yan. So, mga isang buwan, sabihin na natin yung timeline sa isang buwan. Tapos, magchat-chat ulit yan, on the second month, mawawala ulit. Tapos, sasabihin na may emergency. Kaya siya nawala. Kaya hindi siya pwedeng makipag-meet. Diba? Kasi yung mga red flags naman sa dating app, kung hindi totoo yung tao at kung totoo man siya, ang susunod na tanong diyan asawa ba o wala, diba? Kaya napaka-importante ng social media. Yung ibang tao sinasabi ayoko makialam sa social media, pero eventually yan po yung ginagamit yung social media. Magkaroon po tayo ng kahit isang profile lang, huwag po kayo mag-share doon ng mga personal information. Basta nandoon lang kayo kasi yan din yung ginagamit ng mga bangko eventually at kapag nag-hire ka ng trabaho, ang unang ilang gagawin, i-google yung pangalan mo. Pero, wag mo isi-share lahat. Yung iba naman kasi sinishare lahat, di ba? So, parang kilala mo na siya, hindi pa kayo nagkikita. Social engineering ka na. Diba? Okay. So, Josel, yung 8 types ng mga scammers, ito ba ay paano nyo binrake down into certain types ito mga to? Bakit 8? Bakit hindi 10? Bakit hindi 7? Actually, yan lang kasi yung mga popular, hindi na namin tinakel yung mga pag naging magkarelasyon na. So ito kasi yung fake karamihan dito mga fake identities, hindi ba? So ibig sabihin, hindi sila totoong tao. Ito kasi yung ginagawang modus operandi base doon sa mga na-raid na ng mga DOJ sa tulong ng CICC sa mga POGOs, yung ginagawa nilang operation, lalo na yung mga foreigners. Ang tina-target yung mga matatandang babae. So nandun lahat yan sa mga profile. And then yung pinakauso kasi, based naman dun sa feedback ng mga nakausap namin, ito yung sad boy, sad girl. Hindi ba? I mean, kahit na sabihin mong totoo, pero kasi oras na humingi na ng umutang na sa'yo yan, at humingi na ng pera nang hindi pa kayo nagkikita. 'Di ba? Yun yung yun yung common denominator sa lahat. Except doon sa predator. Yung predator, siya naman yung nagbibigay ng pera. Para sa mga kababayan nating mga nasa mga teens at early 20s. So sa sobrang dami ng binigay na pera kapag sa'yo at pinadala sa e-wallet mo, pag humingi yan na, mag-meet tayo, hindi ka makakatanggi. Kasi alam mo, bibigyan ka pa. Hindi ba? So iba-ibang profile, kada level, depende kung anong trabaho mo o estado mo sa buhay, iba-iba yung mga tina-target. Diba? Kaya, ganun din pagdating sa, iba rin yung profile ng Tinder na ayaw na naming i-touch, iba rin yung profile ng Bumble, diba?
At meron din Facebook na dating sa dating app. So, dito talaga nagkakatalo doon, mas grabe doon. Kasi yung Facebook ngayon, kaya sinabi ng CICC na hinahabol sila kasi hindi nila self-regulate yung platform nila. Isang common dito yung marketplace. Kapag sinabitan ng CICC, itong account na to, scammer to. Kasi ito yung ni-report, di ba? So, isasubmit yan sa Facebook. Ang ibibigay ng government natin, yung profile page, yung account, at saka yung IP address ng computer. Ang problema, binablock lang yung account pero hindi binablock yung IP. Baduy. Oo. So yan. Pero nagkaroon na tayo ng online transaction law, so mahahabol na ng gobyerno yung mga social. Wala kasi silang opisina rito regional. So kaya ginagawa ng gobyerno natin, CICC at DICT, nakikipag-ugnayan yan sa ibang member ng Southeast Asia ng ASEAN para magkaroon tayo ng force. Magamit din natin kung anong ginawa ng EU sa Apple na na-force niya na magpalit ng USBT, di ba? So ganun din ang gagawin natin. So ganun din ang ginagawa ng DICT sa pamumuno ni Secretary Ivan Janoy at ng CICC sa pamumuno ni Alexander. Sir Josel, gaano ba kahirap matuntun halimbawa pag nagsumbong sa 1326? Gaano kabilis ba o gaano kadali naman matuntun halimbawa ang isang perpetrator? Okay. Doon sa 1326 kasi natin, nag-allocate sila ng mga agents na may sasagot talaga dyan 24/7. Hindi lang yan basta numero, di ba? Talagang may parang call center din sila and then meron silang malaking monitor. Ang kailangan dito, kapag na-scam ka, itawag mo agad. Within 24 hours, kaya ka pa nilang tulungan. Kapag beyond 48 hours na, parang kidnapping lang yan pag nag-beyond 48 hours na, medyo malabo na. Pero kasi yung number na yon, kaya importante rin mag-report. Sabihin na natin yung kaso mo hindi na-resolve. Di ba? Pero ang dami mong na-report. Yung data mo, yung data mo, ginagamit ng CICC yan para makita kung meron pa itong ibang biktima. At dito, kapag natuntun na nila, let's say yung number, hindi naman nila basta binablock yan, tapos na, di ba? Ang ginagawa nila is, tinetrace talaga nila. So, kaya malolocate. Merong isang dati lumapit sa 1326, umalis lang yung anak, naglayas, hindi naman to scam, naglayas yung anak, nagkaroon ng tampuhan, teenager. Ang ginawa ng magulang, kinuha yung cellphone. So within 24 hours, actually hindi na 24 hours, 36 hours, ni-report sa CICC sa 1326, na-locate yung bata. So may mga pamamaraan na hindi ko pwedeng i-share yung CICC kung paano nila matutuntun. High-tech po tayo. So kahit na social media account yan, basta mai-report ka agad, 1326. Alright. Ako, dami ko pang tanong, Denise, pero itin to Pero, Josel, maraming salamat. Thank you for joining us today. Again, that was Josel de Guzman, the co-founder of Scam Watch Pilipinas.